Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong nangyaring prayer rally sa Cebu na dinaluhan po ni Pangulong Duterte at sinasabi po nila na tila lumambot na raw si Pangulong Duterte dito kay Pangulong Marcos at dito sa tinatawag nilang People's Initiative o Chacha o anumang klaseng tawag dyan sa pagpapalit ng konstitusyon natin sa Ligang Batas. Ngayon dito may paliwanag si Banat Bay na hindi naman totaling lumambot si Pangulong Duterte. Parang stick pa rin naman si Pangulong Duterte kung ano yung statement niya before, yung pa rin naman yung statement niya. Medyo mini-mislead lang yung mga sinabi niya. Gaya ng dati nung administrasyon niya, di ba? Marami siyang mga pronouncement na mini-misquote ng media. So, hanggang ngayon, ganun pa rin daw ang ginagawa ng mga media natin. Yung itong mainstream media, sa social media is understandable na yan dahil alam naman natin na laganap ang fake news, laganap ang maling impormasyon na ibinibigay. So, pati ang mainstream media, mini-misquote pa rin yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. So, panoorin natin si Banat Bay kung paano ba mini-misquote o ano ba ito talagang stand dito ni Pangulong Duterte. Pero bago natin simulan yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. So tuloy na natin to. Ano ba yung paliwanag dito ni Banat Bay sa sinasabing lumambot na daw si Pangulong Duterte? Yan ang balita ngayon eh. Lumambot ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang lahat ng sinasabi ng mainstream media, lumambot si Pangulong Duterte. O tuloy. Duterte kaugnay ng charter change. Kung dati mari niya itong tinututulan, ngayon bukas na siya. Basta Yan ang mali na naman. Ang hirap sa atin talaga eh. Kayong mga media, makikinig kasi kayo kay Banat Bay. Kailan sinabi ni Pangulong Duterte'ng tutol siya dyan? Sa pagbabago ng konstitusyon. Sige nga ho, kailan ho? Nakikinig ho ba kayo dito kay Banat Bay? Ilang beses na ho natin in-interview. Alam niyo, totoo naman yung sinabi ni Banat Bay. Wala namang statement si Pangulong Duterte na tutol siya sa ginagawang itong Chacha People's Initiative o kung ano man yung tawag nila dyan. Pero ang pinaka bottom line lang naman yan is babaguhin yung konstitusyon natin. So, gaya nga na sinabi ni Banat Bay, parang wala namang sinabi si Pangulong Duterte na against siya dun sa pagbabago ng konstitusyon. Kung inyo matatandaan, tumatakbo pa lang siyang presidente, di ba? Andyan na yung talagang advocacy niya na magkaroon tayo ng federalism. Yun yung gusto niyang mangyaring pagbabago sa konstitusyon natin na maging federal form government po tayo. Ngayon, dahil halos pares lang naman yun hindi naman parehas yung definition or nung sistema. Pero ang pinakaano nun is gustong palitan yung or gustong baguhin yung konstitusyon natin. So, bukas si Pangulong Duterte doon. Pero ang sinasabi ng mainstream media is parang pinalalabas niya na tutol siya sa ginagawang pagbabago ng konstitusyon natin sa panahon ni Pangulong Marcos. Mali po, kasi never naman pong sinabi ni Pangulong Duterte na against siya, ayaw niya yung pagbabago ng konstitusyon natin. Yun nga, di ba sabi ko sa inyo, dati pa, yun na talaga yung gusto niya mangyari, baguhin. Kaya nga, sinasabi ni Banat Bay dito is talagang misleading yung sinasabi nitong mainstream media. Pangulong Duterte, hindi ho siya tutol sa pagbabago ng konstitusyon. Anak kayo ng Ang tutol siya yung pamamaraan na ginagawa ng Kamara. Ano yon? Yung putak ina. Ay, sorry, yung PI pala. Di ba? Yun ang totoo doon. Hindi naman po siya tutol doon sa pagbabago eh. Yan kasi ang hirap sa inyo kung kanino kayo nakikinig eh. Matagal na akong sinasabi, dinidiscuss natin yan. Si Pangulong Duterte hindi tutol sa pagbabago ng konstitusyon. Sa katunayan, tumatakbo pa lang siya. Yan ang kanyang pinakapanawagan. Ang sinasabi lamang po ni Pangulong Duterte noon, ang maling pagpepuwersa, yung fraud na ginagawa ni Tambaloslos sa pamamagitan ng PI.
Alam niyo, totoo yung sinasabi ni Banabay, kaya nga siya napapamura rito eh. PI kasi, di ba? Parang, putay, ayun na nga yun. So, yun nga, ang tinututulan lang ni Pangulong Duterte dito is yung pamamaraan. Kasi kay Pangulong Duterte, nung ini-endorse niya yung federalism, ang unang niyang sinabi or lagi niya sinasabi na once na matuloy yung federalism, is bababa siya, mag-resign siya as president. Kasi ang gusto niyang mag-take over doon, kung sino yung parang magkakaroon ng eleksyon, panibagong eleksyon, sila, yung taong bayan na magluluklok, kung sino yung mauupo, o sino yung magiging presidente, o anong tawag doon, kung prime minister, or kung ano ba magiging tawag niya doon. Yun yung gusto niyang mangyari. Mag-i-step down lahat ng government official at boboto, magkakaroon ulit ng panibagong eleksyon para lahat ng uupo is bago. Kung, alimbawa, kung ang iboboto is yung, I mean, yung, kung ang mga tatakbong politiko do sa mga bakanting posisyon na yun is yung mga datihan, so be it. Kung sila iboboto ng taong bayan, di sila pa rin. Pero, ang pinaka, andun ni Pangulong Duterte, yung pinaka-point niya doon, is magkaroon ng panibagong botohan. Kasi ang nangyayari dito sa People's Initiative, yun nga, yung pinaka-tinututulan niya, is yung maling pamamalakad o yung maling pamamaraan ng People's Initiative, yung PI na yan. Kasi nga, di ba, andyan yung nagkakaroon ng bayaran, andyan yung mini-mislead na sinasabing para sa ayuda yung mga pirma, hindi nila pinaliliwanag para saan yung pinipirma na yan. So, ang sinasabi nila, ayuda. Pero mamukat-mukat kayo, yung pirma na yun pala is para sa People's Initiative. Kaya nga tinawag na People's Initiative, yung taong bayan yung nagtutulak para magbago ng konstitusyon tayo. Pero ang nangyayari, hindi taong bayan. Yung mga kongresista natin, yung nagpipilit na magkaroon ng People's Initiative kasi nga, hindi naman nila dinidisclose kung ano ba yung gusto nilang mangyari doon sa People's Initiative. Unlike kay Pangulong Duterte, nakadisclose doon na walang term extension, siya mismo bababa bilang presidente, gusto niya ng panibagong eleksyon. Pero ngayon, sa People's Initiative kasi, walang nakadisclose doon kung anong babaguhin sa konstitusyon natin. Hindi kagaya nung isa pa, yung kay Senator Robin Padilla, di ba, sinabi nga rin niya na once na mabago yung konstitusyon natin, siya mismo, kasi siya yung pinaka-chairman ng constitutional reform niya sa Senado, bago malipat yan I think kay Angara yata yun. So, sinabi ni Senator Robin Padilla, once na yun nga, maaprobahan yung panukala niya, siya mismo mag-resign. At saka malinaw, ang gusto niya lang mangyari doon is yung economic provision lang yung babaguhin. Pero sa People's Initiative, walang gano'n nangyayari. Ngayon lang niya sinasabi na economic provision lang daw yung babaguhin. Dahil nga nababatikos na, kumbaga parang nabubuksan, nagiging open na yung People's Initiative, kumbaga parang umingay ng umingay. Kaya no choice yung Kamara na i-disclose nila or maglagay lang sila ng provision kung ano yung mga babaguhin. Pero ang original daw sabi, is yung term extension ng gustong baguhin dyan ng Kamara. At ang gusto nilang mangyari, parang parliamentary, at ang uupo, yung Speaker of the House or yung Presidente, yung siyang magiging Prime Minister. So yun yung usap-usapan dyan, kaya maraming tumututol. Kasi tapos ang gusto pa nila mangyari is yung Kongreso yung magbabalangkas lang ng pagbabago ng konstitusyon natin, ini-echepwera nila yung Senado. Ang nasa saligang batas natin ngayon is both houses dapat ang mag-uusap dyan, sila yung magbabalangkas. Pero yung ginawa nga ng Kamara, in-echepwera nila yung Senado, gusto nila sila lang yung magbabalangkas. So, andun yung talagang pangamba nila na gusto lang gamitin ng mga ilang kongresista sa pangunguna daw ni Speaker Romualdez yung term extension. So, yun yung tinututulan ni Pangulong Duterte. So, hindi niya tinututulan yung pagbabago ng konstitusyon natin. Whether federalism, People's Initiative,
kung ano man yung tawag nila diyan, hindi tinututulan yun ni Pangulong Duterte. Ang tinututulan niya lang diyan is yung yung pamamaraan, lalo-lalo na si Pangulong Marcos. Never nagsalita sa mga issue niyan. Ang lately lang siya nagbigay ng statement nung talaga nagkakagulo na yung Senado at Kongreso. Doon lang siya gumitna. Pero kung hindi yung kumbaga kung hindi masyadong umingay yan, mananahimik lang si Pangulong Marcos eh. Yun yung purpose lang ni Pangulong Duterte, kalampagin lang si Marcos para magising, magsalita siya tungkol dyan sa pagbabago ng saligang batas natin. Kasi nga, nakarating sa kanya na binabayaran ng tao, kapalit ng pirma, ang tutol siya. O ayan, sabi nito sa patingin ko, hindi lumambot. Alangan naman ulit-ulitin niya yung mga same, oo nga. Kaya nga, alam mo, ganito yan, linawin ko lang sa inyo, para sa mga bobong hindi nakikinig dyan at mga galing-galingan dyan. Ilang beses na natin diniscuss yan dito eh. As a matter of fact, as in fact ha, as a matter of fact, ilang beses din sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya against kay Marcos. Sino nakikinig dito? Ilang beses din natin sinabi yan dito eh. Paulit-ulit kayo ha. Bobo? Kasi pinilalabas nila na na tinabunan nila yung statement ni Pangulong Duterte na diba, binatikos niya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero never niya sinabi na mag-step down si Pangulong Marcos. Oo, binanatan niya talaga, tinawag niya na bangag. Meron tayong presidenteng yun nga, sinasabi nga nila na gumagamit nga daw. Pero it doesn't mean na against siya kay Pangulong Marcos. So, parang nire-remind niya, although negative yung mga sinabi ni Pangulong Duterte, pero never niya sinabi na against siya kay Pangulong Marcos. Pero yun nga kasi, minimisquote nga nila si Pangulong Duterte. Kaya nga lumalabas, inaaway ni Pangulong Duterte si Pangulong Marcos. Yun yung nakakarating kay Pangulong Marcos. Kaya, yung mga nasa paligid ni Bongbong Marcos, ni PBBM, is inaatake yung mga Duterte kasi yun yung pinalalabas nila na inaatake daw ni Pangulong Duterte itong si Pangulong Marcos. Natulad tawagin ba naman ni Pangulong Duterte na bangag di ba? Parang siyempre yung pangay medyo gumagalaw-galaw ng ganon. Tapos yun nga meron daw tayong presidenteng gumagamit. So yun yung hina-hype ng mainstream media na dahil binanatan ni Pangulong Duterte, na siya, against na siya agad kay PBBM. Kalma. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Ilang beses nating sinabi yan dito na si Pangulong Duterte ever since hindi siya against kay Pangulong Marcos. Sinabi niya pa nga, di ba, dati, paulit-ulit niya sinasabi, wala namang major na nagawa si Marcos na mali. Correct? Yes or no? Tama, mali. Sige nga, kung banateros kayo. Oo nga, walang maling ginawa si Pangulong Marcos. Pero, yung mga nakasekretary niya, yung mga nasa paligid niya, yun yung gumagawa kasi ng mali. Tsaka yung system, yung mangyayari ngayon sa gobyerno natin, andyan yung smuggled, andyan yung alam niyo na yung sa LTO, walang ID, yung mga kabiriyang maliliit lang, pero ramdam na ramdam ng mga ordinaryong Pilipino. Lalo na 'di ba pag-upo pa lang ni Pangulong Marcos sinabi hindi daw magi-import ng asukal. 'Di ba tinutulan niya yung nasa 200 o 300 metric tons ng asukal. Tapos mamukat-mukat kayo, bigla na lang pumirma siya na ang i-import na asukal is nasa 400 metric ton. Diba parang makikita, tinutulan niya yung maliit, pero pinirmahan niya yung mas malaki. So, doon yung makikita na, doon lang naman yung binaba natin ni Pangulong Duterte. Hindi naman sinasabi niyang
mag-step down si PBBM. Hindi, never sinabi ni Pangulong Duterte 'yon, 'di ba? Gusto nga niya matapos ni Pangulong Marcos yung termino niya, eh. Gusto niya maging maging productive yung presidente natin. Yun nga lang, ang mga mali kasi yung mga nakapalibot kay Pangulong Marcos na hindi niya binabati o hindi niya binabatikos, hindi niya man lang sinisita. Nakikinig po ba kayo dito? Ilang beses natin sinabi yan? Ilang beses po natin sinabi ni Pangulong Duterte yan? Noong palang nag-interview na kaming tatlo, ni Coach Oli ni Boss Dada, di ba sinabi na po namin yan? Hindi ho against si Pangulong Duterte kay Marcos. Sa katunayan, wala nga daw siya nakikitang major mistake. Sinabi na natin yan eh. Ang tanga-tanga naman, paulit-ulit eh. Itong media, di kasi kayo nakikinig. Alam nyo, yung gawain ng media noon na lagi minimisquote si Pangulong Duterte, hanggang ngayon ginagawa pa nila yan. Di ba i-explain na natin yan? Tama mali. Sige nga ho, ako lang ho ba nakaalala o pati kayo naalala ninyo? Sa katunayan, ano? Yung iba kasi hindi na naaalala kasi hindi kayo masyado hindi kayo naka-tune in dito kay Banat Bay or hindi kayo naka-follow. Pero i-follow nyo to si Banat Bay. Consistent naman yung sinasabi niya na talagang never sinabi ni Pangulong Duterte at kahit naman siya, never niya sinabi na mag-step down si Pangulong Marcos. Gusto nga niya matapos yung termino niya ni Pangulong Marcos para wala na excuses si PBBM na hindi niya nagawa ng maayos or yung kumbaga mausgahan yung kanyang pamamalakad. Kasi kung hindi nga naman matatapos yung term ni PBBM, pwedeng yun ang maging lusot niya na kasi hindi nga niya natapos yung term niya kaya hindi niya na-fulfill yung yung promise niya. So, ngayon kung matatapos ni PBBM yung kanyang term, is wala na siyang excuse. 'Di ba? Yun lang naman yung punto diyan ni Banat Bay. Sinabi niya, naiinis lang siya diyan sa pagbabago ng konstitusyon na pagiging fraud kasi nga mali binabayaran ng tao. Oy, bakit pumasok yung salitang bangag? Explain ko na naman, paulit-ulit. Diyan, yung sa salitang bangag, medyo malaking na yan, medyo general kasi yan. Hindi naman specific yan. Pero, siyempre, ang Pilipino, hindi iisipin yung ibang terminolohiya ng sinabing bangag. Kasi pag sinabing bangag, pwedeng lutang, pwedeng wala sa sarili, mga ganun ba. Pero once sa Pilipinas, sinabi mong bangag, is ibig sabihin lulong na lulong yan sa paggamit ng hindi maganda. So, yun yung mas hinaype kasi. So, siyempre, alam mo naman si Pangulong Duterte, pag nagsalita yan, laging general yan. Nasa tao na lang yan kung paano nila i-interpret yung sinabi ni Pangulong Duterte. So, siyempre, mainstream media yan. Alam naman natin yung mainstream media. Kahit nung administrasyon pa ni Pangulong Duterte, talagang lahat ng pronouncement niya is minimisquote. Inilalagay lagi doon sa masamang portion. Hindi doon sa kung ano yung ibig sabihin, hindi mo lang nila tinatanong si Pangulong Duterte kung ano ba yung ibig sabihin nun. 'Di ba? Sa kanila, siyempre, kung ano yung pagkakaintindi ng mainstream media, yun ang agad na i-broadcast nila. Kaya lumalabas, yung negative side lang nung sinabi ni Pangulong Duterte, yung kailang i-interpret. Kaya pumasok yung salitang bangag kasi nga walang ginagawa si Marcos noon. Tama mali. Yun ang pinakapunot dulo noong sinabi niya noon sa Davao. Yun ang konteksto noon na pinaliwanag natin. Ilang beses natin pinaliwanag yan. After dun sa gabi, nung matutulog na ako, pinaliwanag ko yan. Nung pag-uwi dito, pinaliwanag ko uli. Paulit-ulit na lang. So yun, isa-serve nyo to si Banat Bay para mas maintindihan po ninyo kung ano yung ibig niya sabihin sa tinapik niya. Para i-follow nyo po siya. Kasi ako nakapollow po ako sa kanya. And yun lang naman yung ibig sabihin doon ni Pangulong Duterte na nanahimik kasi si Pangulong Marcos. Never siya nagsalita tungkol dyan sa People's Initiative until nagsalita si Pangulong Duterte, doon lang siya umaksyon. Kasi kung hindi nagsalita si Pangulong Duterte, hindi gagalaw si Pangulong Marcos eh. Alam mo, ito kasi yung problema sa mga Pilipino, ha?
Ito kasi yung problema sa mga Pilipino. Ayaw makinig. Gusto lang madinig yung gusto nilang pakinggan. Yun ang problema. Oh, sabi nga ni mo, Correct. Kung nila yung gusto nilang marinig kay Pangulong Duterte, kasi alam nyo, ang gusto naman nila marinig kay Pangulong Duterte is murahin lahat ng mga nasa gobyernong hindi gumagawa ng tama. Yung mga gumagawa ng mali, yun yung gusto lang gawin ni Pangulong Duterte, pagmumurahin, ipahiya. Yun lang naman yung yung gusto nilang marinig. Tapos gagawin nilang pambala yung kay Pangulong Duterte's negative na ibig niya sabihin, i-misquote na yon. Kasi nga marami nga may ayaw kay Pangulong Duterte na nasa mainstream media. Yun lang naman yung ibig sabihin doon ni Banat Bay. So, yan lang po sa ngayon. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi.